Okay, welcome back to my channel, and this is Pisho Shante. And Pisho Shante, sa politic channel natin, mag-uusap po tayo sa mga kaganapan naman dito sa politics natin, sa Philippine politics, di ba? So, anyway, eto nga, naglalabasan na yung mga balita regarding dito sa mga confidential funds, no? Ngayon nakikita natin na yung confidential funds ng Office of the President is sobrang laki. Billion po ang pera ng confidential funds. Now, etong mga congressman na ito, why they don't have any initiative to investigate that huge amount of money for the confidential funds, and knowing na hindi lang isang ahensyang may basta yung confidential funds, hindi lang nag-iisang ahensya, sobrang dami. Even mayor has that, di ba? So bakit yun nun? Kung makikita mo itong mga congressman na mga nasa makakaliwa ngayon, sobrang push nila, ini-impeach, nagpa-file ng impeachment kay VP Sara Duterte, no? And may counter naman itong ibang eto sa may side ni Sara Duterte. In fact, hindi si Sara Duterte talaga nag-file ng case dito kay Castro, but kundi ito yung mga indigenous people doon sa Mindanao, sinamahan din ni Attorney Torion, di ba? So eto, kung nangyayanig sila, edi yayanigin din ng kabilang kampo, di ba? Kita mo, grabe. Hindi bakit etong mga makakaliwa na ito, knowing na they know already how much the funds of the president, of their confidential fund, pero hindi man lang magawang maimbestiga. Wala man lang an aid of legislation, investigation about the confidential funds of the office of the president, di ba? So I think yung confidential fund dapat i-abolish na lang yan, di ba? I-abolish na lang yan. Puro naman sila Duterte yung pinang-iimbestigahan, di ba? So talagang masasabi ko, wala na katanungan itong mga congress na ito. Chip, wala sila sa ano. Siguro pang magpapasko, double time, no? Double time. Grabe. Ewan ko ba bakit ganitong mga politika sa atin. Kaya nga marami mga investor sinasabi na isa rin etong si tinatawag nating si Sangkay Janjan na vloggers na yan, napaka fake news talaga, nang guguyo, nang loloko ng mga tao. Isipin mo, nung una sinasabi na eleksyon pa lang yun, pero ang daming sinasabi about Talyano Gold, and then nung nanalo na, putik, sana yung Talyano Gold, yung mga bumoboto kay Bongbong Marcos. Sana ba yung mga parte nyo sa Talyano Gold? Ha? Nandun, binenta na. Hindi man lang sila nahatian. Di ba? Napakasinungaling tong Sangkay Janjan na yan. Talagang isipin mo, sinasabi niya pang bubuksan daw yung ekonomiya sa foreign investors, bukas naman yung foreign investors natin, yung mga they just need to have we call this a partnership, a Filipino 100% Filipino owned, not 100% Filipino, but at least partners ng
mayroon silang ka-partners na Pilipino. Kasi ito yung downside niyan eh. Pag sila ay magkamay-ari na 100%, no? Definitely these foreigners makakabili sila ng mga lupa. And alam mo naman, critical yung ano niyan, yung lupa, di ba? Medyo critical 'yan. Pag itong foreigner na ito, mga foreigners makakapamay-ari ng lupa, nako, mahirap 'yan. Affordable sa kanila 'yan, yung mga lupa dito. Bibili lahat ng, sabihin natin, malawak na lupain dito. Anong gagawin? Paparenta. Meron lang dapat, ito tinatawag natin yung economic exemption sa mga foreigners. Hindi sila pwede mag real estate dito. Bawal sila dyan. Siguro sa manufacturing industry pwede pa. Restaurant, I don't know, but I think it's not good idea for them to own 100% owning a business restaurant here in the Philippines. Bakit? Nasisira din natin yung mga small businessman dito. Ito, kung maalala nyo, itong si Sangkay Tianjan, no? Napaka talaga ngayon sinasabi niya itong economic itong PI basta masasabi ko talaga napaka modus na yan. Doon pa lang sa mga unang vlogs niya, yung mga nasabing Talyano Gold, ganyan. Nako, pinaglolo ko yung taong bayan. Maraming followers, maraming nagoyo. Sobrang daming nagoyo niyang tao na yan. More, I think, millions of followers, of subscribers just sa YouTube. Sabi ko, putik, grabe itong tao na to. Parang panded din to eh. Feeling ko lang na-interview niya yan si Gadon. Ikaw ba naman, ganung klaseng tao na interview mo? Ay nako, ewan ko lang, hindi ko na lang magsasabi about kay Gadon. Baka mumurahin tayo nun. Ay nako, etong mga vloggers din talaga ng mga tanso, grabe. Wala. Kahit magdedebate tayo dyan, no, tanso vloggers versus common citizen of the Philippines, no? Wala. Anong mga achievement ba ang nagawa ni BBM ngayon? Ano ba mga achievement na yon? Pakisalaysay nga. Meron ba kayong mga achievement na pwede nyong ibandera? In fact, maraming mga defunded project, no? Ito ding mga, basta maraming mga tanso vloggers saka mga tambalus-lus vloggers din. Daming perang pinamudmud, no? Yung mga confidential niyan, billion sa Office of the President. Saan kaya napunta yon? No, miscellaneous daw. Kung nababasa niyo sa Inquirer, kasama doon mga miscellaneous, dinaan sa confidential fund. Pwede mo naman i-declare yung miscellaneous na yun eh. Nako, naglolo ko niyan. Kung sabihin man nila na hindi wastong pagwaldas ng pera ng Office of the Vice President, mas lalo na to. Wala lang tumitingin, wala lang sumisita. Nga, subukan nyo na. In aid of legislation, mga Congress, subukan nyo nga. Yan, sitain, i-investigate nyo. Diba? Ay nako. Anyway, yun lang mga kabisyo, no. Masasabi ko talaga, kailan pa kaya pagiging 2028? Hindi na makapaantay na ipangwalisin tong mga puto sa politika. 'Di ba? Ang ayos-ayos na natin noon after doon pandemic, medyo gumagaan yung natin doon. Makikita mo talagang wala ng mga pabigat sa lipunan.
investor will going to invest if the community is peaceful, no? Safe. Walang maraming krimen. Bakit? Yun ang good, yun ang tawag doon, kumbaga investable yun sa mga investor. Pero pag magulo, maraming mga havoc, walang magtitiwala dyan. Pansinin nyo, maraming mga investors pumupull out dito sa Pilipinas, especially sa sector ng manufacturing, dyan sa mga pyesa. Yan, marami dyan. Okay? Nagsasarado, yung iba lumipat sa India, lumipat sa Singapore, hindi sa Singapore, sa Vietnam, Malaysia. Yan ang katotohanan dyan. Okay? So anyway, dito na lang tayo mga kabisyo. Thank you so much, no? And please like and subscribe sa bagong YouTube channel natin dito sa Bisyo Shanti, the political channel. Okay? Bye for now.